Panginoon Diyos. Niluluwalhati po namin na yung dakilang pangalan. Tunay na kaibuti mo sa aming mga buhay. Tunay na nagkatipon-tipon na naman kami sa umagang ito, Panginoon, upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, kilala mo ang buhay ng bawat isa. Wala kaming maitatago sa iyong harapan. Minsan may mga naiisip kami, nasasabi, nagagawa na hindi ka lugod-lugod sa iyong dakilang harapan. Kaya patuloy po kaming nagpapalinis na iyong dugong banal. Aming Ama, Ikaw ay Diyos na mapagpatawad sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kaya salamat sa kalinisan at malaya na kaming makatutulog sa trono ng iyang biyaya at pagpala dyan sa langit na bayan. Dalangin po namin ang aming pananambahan sa umagang ito sa lahat ng itatayo mo, sa MC, sa opening prayer, sa worship leader, sa worship team, Panginoon, lalo-lalo na sa iyong mensahero, sa offertory prayer, sa closing prayer, at sa lahat ng itatayo mo, Panginoon. Langisan mo ang aming mga labi. Gamitin mo lamang kaming tuntungan. Gamitin mo lamang kaming instrumento upang ang iyong salita, upang ang iyong kaluwalhatian ay maranasan namin sa umagang ito, Panginoon. Salamat po. At tunay na lalabas kami, bitbit ang biyaya at kapala sa lugaring ito, Panginoon. Dinadalangin din namin ang mga kapatid namin na nanonood sa live stream. Pagpalayan mo din sila, Panginoon. Ang mga salita mo ay mati mo sa kanilang mga puso upang ito'y maisa pamuhay nila at maisa pamuhay po namin, Panginoon. Maraming salamat po. Ibinibigay na po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. So, handa na po ba tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Amen. Kung ganun po ay awitan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. So, gamitin po natin ang ating mga kamay sa ating pag-aawitan. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In difficult
worship you, Lord, this morning. Set the stars in their place. You calm the raging sea. Then came crashing over me. Who compares to you? You bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Worthy is you call for songs of joy as the morning rain. We, your children, give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one Wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, grafted into
Yes, Jesus, we praise you, Lord, God, this morning. Lord, salamat po sa kabutihan po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, dahil kami po ay magtagumpay. Kami ay narito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang ibalik ang pagpupuri, Panginoon, at pasasalamat, Panginoon, sa bawat pagpapalag at nakakaloon po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo din po, Panginoon, sa mga nanonood sa live stream, Panginoon, patuloy po silang pagpalain, Lord, upang maging pagpapalain po sila sa bawat isa. Lord, nilangin po namin, Panginoon, ang gawain namin ngayong umaga. Lord, ikaw po ang manguna, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa na naririto, Panginoon. Gayon din po sa maghahatid ng mensahe, Panginoon. So, lahat po ng papuri at pasasalamat ay ginabalik po natin sa pinakamataas na pangalan ni Jesus. Amen. Yes, so God, thank you Lord sa umaga pong ito. Tuloy-tuloy po kami, Ama, na nagpapasalamat dahil napakabuti mo po sa aming buhay. O Diyos, thank you po dahil nasamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At patuloy po na nagkaroon po, Ama, ng kagalakang kapayapaan sa aming puso. Salamat po, Ama, ngayon pong umaga. Patuloy ka naming pupurihin at patuloy ka namin, O Diyos. Kami po ay magpapakumbaba po sa inyong harapan at patuloy po na mag-aaral po, Ama, ng inyong pong salita, O Diyos. We declare we are saved. We declare we are healed. We declare we are free. We declare, O Diyos, we are empowered. We declare, O Diyos, we are blessed, O Diyos. Salamat po, pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa. Dinideklara po namin ang tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. At magandang umaga po sa ating pong lahat. Ano po? Sa pong palakpak sa Panginoon, ano ho? At sa mga nanonood po, Ama, sa ibang bansa, nanonood po dito sa Pilipinas, sa live stream, pagpalain po kayo ng Diyos. At ngayon pong umaga, i-share po natin, itag po natin yung gawain pong ito. Talang ko po, may gagawin po ang Diyos ngayon pong umaga. Ano ho? At alam po natin, si Jesus ay nanalo na po sa krus po ng Kalbaryo. Ano ho? Sabi po sa Colossus chapter 2, verse 15, sabi po doon, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay nilupig niya na ang pinuno ng sanlibutan ito at ipinarada na parang bihag sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ano po? So, yung tatlong siga sa mundong ito, ano ho, si Satanas, ang kasalanan, kamatayan, na pagtagumpayan na po ng Panginoong Jesus yan. Ano po? Kaya ang title po na mensahe natin ngayon pong umagang ito ay Win at War. Ano ho? Manalo sa laban. Sabi mo sa iyong katabi, manalo sa laban. Ayan. Dahil ang buhay po ay laban. Ano ho? Sa panahong ito, lahat ng tao nakikipaka sa buong mundo. Ano ho? Hindi lang Pilipino, hindi po ibang lahi. At isa lang ating kalaban na hindi natin nakikita. Pero tinalo na po ni Jesus yan. Amen? At ngayong araw na ito, meron po tayong matututunan para manalo sa laban. Handa na po ba kayo? So, siguro mahalaga, i-share natin, itagpo natin. Ito po ay tunay na nangyari at ito po yung naganap sa isang likod ng Diyos sa Biblia. Ano ho? Pero bago po yon, happy anniversary muna sa mga kabataan. Ano ho? Kahapon ay nagdaos po sila ng anniversary sa pangunguna po ni Ate Camille. So palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat din sa ginamit kay Sister Joycel. So sabi nga po doon ay sa tema po nila, stand firm. Ano ho? Manatili po tayong matatag. Kasi ngayon po ay palakasan, hindi po ngayon payamanan. Amen? Hindi po ngayon pagalingan, kundi patatagan. Nakuha po ba natin? Kaya nga, isa sa napakahalagang bagay, marunong din po tayo ng tinatawag na spiritual warfare. Ano ho? Marunong kang makilabang. Kasi hindi mo masasabi isang bagay
na nanalo ka kung wala kang kinalaban. Sasabi mo isang bagay na ikaw ay nagtagumpay kung nakibaka ka. Amen? Kaya ang buhay Kristiyano ay pakikibaka. At pag-aralan natin ang buhay po ni David, dahil si David, mula pa po pagkabata hanggang siya ay tumanda, punong-puno ng pakikipaglaban ang kanyang buhay. No, kaya nga maituturing natin na si David ay isang warrior ng Diyos. Kasi sa panahon po ni David, puro bakbakan. Amen? At bago siya bumalik sa Panginoon, naihanda niya, naiprepare niya yung susunod na henerasyon. Kaya nga nung ang pumalit sa kanya po ay si Solomon, manageable na laan si Solomon. Kasi yung kanyang tatay ay mandirigma. So, napakahalaga po nito. At alam ko, may mapupulot kayo ngayon pong umaga sa atin pong gagawin pong pag-aaral. Ano po? So, dito po sa aklat po ng 1 Samuel, chapter 17, verse 50. Yan. Basahin po natin. Ano ho? Yan. Sabi dyan, natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. So, nakita po natin na ho, kaya nga manalo sa laban. So, dito si David ay isang kabataan pa rito. No, kaya po mga kabataan, hindi po basta-basta. Kahit tayo bata pa, pwede po tayong magamit po ng Diyos, maging instrumento po ng Diyos. So, ito po yung makikita natin yung pinakamalaking laban po ni David sa buhay. Ito pong istoryang ito na ating pong tatalakayin ngayon pong umaga. So, alam naman po natin na lahat na alam na po na ito ng mga istorya po ng itong David and Goliath. Ano ho? At kahit nga po yung mga bata, alam na alam po ito yung istoryang ito. Ano ho? Kahit po ng mga lahat ng tao, halos walang hindi nakakaalam na istoryang ito. Yung David and Goliath. Kahit nung elementary pa, nung elementary ako, narinig ko na yan sa mga guro po namin. So, kaya po, pamilyar na po itong istoryang ito. Pero, may revelation ito. Sa mga anak ng Diyos, may malalim na kapahayagan po ito sa ating buhay. So, manalo sa laban. Win at war. So, kunilaan po natin yung acronym po ng war. Kunilaan natin yung acronym po ng war. Ano ba yung katangian ni David? Acronym lang ng war. W-A-R. So, number 1, ay yung pong si David po ay willing. Talagang may spirit siya ng willingness. Kasi maraming tao magaling pero wala namang willing. Amen? Ang hinahanap po ng Diyos ay yung tatayo. Kasi ang hinahanap po ng Diyos, alam niyo po ba hinahanap ng Diyos? Yung talagang may ipaglalabang ka. Actually, ang ilalaban dito ni David, bansa eh. Amen? Hindi naman kanyang sarili. Bansa ang ilalaban niya po dito. Tingnan niyo po, dito po sa 1 Samuel, chapter 17, verse 32. Ayan. 17 verse 32, sabi diyan, pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Ang keyword dito, ako po ang lalaban sa kanya. Kasi alam nyo ba ito yung tagpo na natatakot na po yung bansang Israel? Lahat, pati po hari. Tusin nyo po, si Haring Saul, takot na rin. Hindi na sila makagalaw po ng maayos. Pero makikita nyo po dito na may mga sundalo. Amen. Yung tatlong kapatid po dito ni David, mga mandirigma din Sundalo din po na tauhan ni Saul Sina Eliab, di ba? Sina Sama. So, maraming na-equip. Marami na-train.
Pero wala sa kanilang puso po yung willingness. Di ba sa mundong ito, sa inyo po, sa mundong ito ngayon, ang mga tao ay halos natatakot. Amen? Dahil sa pandemya po na naranasan po ngayon ng isang katauhan. Eh sino po ang magpapalakas sa mga taong natatakot? Di ba? Ito po yung meron tinatawag na anointing po ni David. Ano ho? Merong may willingness. Kaya yung letter W kailangan ay willing po tayo. Siyempre, sa paglilingkod sa Diyos. Yung ba talagang may kusang loob ka? Kaya nga sabi ni David, ako po ang lalaban sa kanya. Pero kung makikita po natin dito, si David ay, di ba, 8 po sila magkakapatid. At kung titingnan natin, bunso siya. At hindi po siya kasama sa line-up. Kasi nga po ang tao, likas sa tao, nakatingin sa panlabas na anyo. Di ba, kahit si Samuel po ay kingmaker, ano ho, gumagawa siya ng hari kasi isang propeta siya. Pero nakita din natin ang kahinaan ni propeta Samuel na iniisip niya na kasi sa labas lang siya nakatingin eh. Siguro ito, malaki ito kasi siya po matangkad eh, yung panganay eh. Siguro ito yung piniri ng Diyos na papahiran ng langis para maging hari. Pero dumaan na yung 7. Inisa-isa ni Samuel. Pero sabi ni Lord, wala dyan yung pinili ko. Amen? Mababasa niyo po yan sa 1 Samuel chapter 16. Kaya po ang sabi ni Samuel kay Jesse, kasi tatay po ni David si Jesse, meron ka ba bang anak? Ibig sabihin, talaga na hindi siya kasama sa mga potential na para maging hari. Amen? Ang salita nga po dito ng iba ay yung salitang underdog. Ibig sabihin po ng salitang underdog ay yung hindi ba, parang sa tingin ng tao hindi mananalo, sa tingin ng tao ay walang kabuluhan, para bang ordinaryong tao. Kaya nga ang laban dito, David and Goliath. Nakukuha po ba natin? Parang si David tira-tirahan. Amen? Para bang latak siya. Para bang sinasabi po ni Samuel, wala na ba diyang kahit makatira-tira, wala kang anak na pwede pa. Oh. Pero, ayun, sabi po ni JC, meron pa akong anak na bunso. Ito ay nagpapastol po na tupa. Alam niyo po yung pagpapastol po sa Hudyo, di ba kahit panahon po na yung Panginoon Hesus Kristo, isa pong yung isang pastor, isang mababang trabaho po yun. Para bang isang mababang kalagayan. Isa ka lang pastor. Di ba pagka pastor lang eh, syempre lagi lang nasa bukid yan. No. Yun po si David. Pero to sa inyo, itong taong ito na sa paningin ng tao ay walang kakwenta-kwenta, pero siya pala yung pinili po ng Diyos. At siya po yung mayroong espiritu ng willingness. Kaya nga W, acronym ng WAR, ang W willing. Kasi po, kahit maraming tao ang na-train, nag-aral, lahat, maraming profession, pero kung wala din po ang willingness para maglingkod ka sa Diyos, wala rin po yun. Amen? Dito po, takot lahat eh. May mga sundalo, takot po sundalo. Mga kapatid ni David, takot lahat. Pati po hari. Si Saul, takot din. Amen? Kaya yung espiritu po ng takot, unang-una po, dapat po ang mawala po sa tao. Ano ho? Kagaya po ngayon sa bansa po natin, kung lahat ng tao puro takot, sino gagamitin mo? Halimbawa, si Kapitan, kung natakot po yan, hindi makakaabot ng 3 term ng pagiging kapitan.
Amen? Marami na po tayong laban ang ginawa dito sa Paklara. At lagi natin sinasabi na laban po ng Diyos yan. Yung kaibigan po natin, yung may-ari ng Danway, si Engineer Bailon, kung natakot po yan sa pandemya, sino ang gagamitin para tumulong dito sa bansang Pilipinas? Ngayon po nakatutok sa lalawigan ng Pampanga. Kahit pa paano, isa siya sa ginagamit para magdala ng pag-asa sa tao. Amen? Willing, ang hinahanap po talaga ngayon ng Diyos ay yung willingness sa Spirit. Kasi ang isa po sa epekto po ng pandemyang yan, siyempre marami na po yung kinuhang buhay at kabuhayan. Ang tao tinakot niyan. Kaya nga ang tao, ang pinoproteksyonan na nila ngayon ay yung sarili nila. Kailangan ito sarili ko, protektahan ko. Bukas, makaluwa, may mangyari sa akin, ma-hospital ako. Pero hindi po nakita nila na ang sabi sa Biblia, Mateo 10:39, sino man magtakwil ang buhay sa kanya, siya magkakaroon ng buhay. At sino man po ang magmahal ng buhay, ang siyang mamamatay. So, salamat dahil kahit po sa live stream, dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, wag po tayo matakot, kagaya po ni David. Meron siyang spirit ng willingness. So, yun lagi ang hinahanap po ng Diyos. Ang sukatan po ng Diyos ay hindi po yung kung ano yung estado natin sa buhay, yung narating natin sa buhay, yung handa ka na sumunod sa Diyos. Medyo mahirap. Pero, handa mong ibigay ang buhay ko para sa Kanya. Yung kalaban po ni David, doon sa inyo, mandirigma po ito, kaya nga pati hari, takot. O ano ba katangay ni David? Yun lang. Ako po ang lalaban sa Kanya. Amen. Alam naman po natin ang istorya dito. At sa panahong ito, kung ikaw, halimbawa sa pamilya mo, kung ikaw yung una natatakot, makikreate din niya sa buong pamilya ng pagkatakot. Tayo dito, sa church na ito, kung tayo po ay natakot, hindi po magpapatuloy ang gawain ito. Marami na pong nagsaradong gawain dahil po sa takot. Kasi nakabakuna at hindi ka nakabakuna, pagka oras mo na, wala ka naman magagawa eh. Kagaya po yung nawit natin kanina, di ba yung ang Diyos po yung humubog sa atin, siya po yung magpapalayo. Sabi po sa awit 139, verse 30 to 16, nasa tiyan pa tayo ng ating ina, ay nakita niya na tayo. At siya nakakaalam ng haba ng ating buhay. Amen? O ang Panginoon Jesucristo, nabuhay lang ng 33 years old. Pero na-achieve niya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay ng Diyos Ama. 33 years old, tapos yung mission niya. Amen? Ganon din naman po sa atin. Kaya po, ang mahalaga ngayon, nagagawa ba natin yung pinapagawa po ng Panginoon? Huwag po natin aksayahin yung ating oras sa mga bagay na hindi naman po yun ay pinapagawa po ng Diyos. Kaya napakahalaga po na itong ginawa po ni David. Number 1, acronym po ng WAR. W, willing. So, yan po yung nais po ng Diyos po sa ating buhay. Sa kamang ministry tinawag ng Diyos, kailangan hindi mamamatay yung apoy. Sindihan mo palagi yan. Ano mang ministry mo, ano mang identity mo, ano mang calling mo, kaya tinawag ka dyan, may tao makikinabang sa iyo. Kagaya ni Haring David, nakinabang po sa kanya ay bansa, kahit siya po ay bata pa. Ano po? So, number 2. Kasi minsan po, makikita po natin, di ba? Minsan po ay tayo po ay naiinggit sa mga taong nakakalasap ng pagpapala. Pero, hindi po natin nakikita yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Diba? No? Kasi nga, may laban palagi ang buhay. Kaya nga, win at war.
yung lahat po ng mga taong nagtagumpay at nanalo, sa likod po niyan, may mga sakripisyo po silang ginawa. Amen? Wala pong shortcut po sa Panginoon. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, kaya ka naging manager dyan, supervisor, sigurado may ginawa kang mga sakripisyo diyan. Marahil nagsimula ka sa mababa, kalagayan. Marahil tagawalis ka lang. Marahil tagapunas ka lang. O tagalinis ka ng CR. Para si David, tuusin niyo po si David, isang pastol ay naging hari. Pero mahabang proseso po yon. Kasi po si David, ang ugali po ni David, kung babasahin niyo po istorya po nito, ay may honoring spirit siya. Amen. Talagang, di ba, bago siya lumaba kay Gulayat, pumunta muna siya sa hari, nagpaalam muna. Amen. Nagpaalam muna siya sa hari. Nandun eh. Kaya nga ngayon po, yung mga kabataan, magpapaalam kayo sa inyong mga magulang. Kung kayo may mga lakad at pupuntahan. Di ba? Napakahalaga po noon, honoring spirit. Kahit sa church, meron po tayong spiritual, may mga namumuno tayo, papaalam kayo, lahat ng gagawin nyo. Amen? Si David po, ganun. Alam niyo po si David, ay pinahira na po siya ng Diyos. Bago siya naging formal na hari, mahigit pang 10 taon, bago siya naging formal na hari. Si Saul nga, pwede niya nang patayin. Diba? Kasi sa inggit po ni Saul sa kanya, dahil naitumba niya si Gulayat, at nakuha niya simpati ng tao, diba? Pinapapatay si David, pero hindi pa rin niya pinatay si Saul. Pwede niyang patayin. Amen? Kasi nga nandun yung honoring spirit. Kasi kaya ako sinasabi, mga kabataan, marami ngayon po, bumubukol na lang ang tiyan. Amen? Kasi po, may sarili silang lakad. Ay napakahalaga po ng honoring spirit. Pero wala dito noon. Sabi mo sa katabi, wala dito noon. Hello? Kailangan po ngayon ay tayo po ay laging grounded po ng presensya ng Diyos at lagi tayo nasa ilalim ng kalooban po ng Diyos. So, palakpak po sa Panginoon. Willing. Tatlo lang ito. Yun ang letter W. Letter A naman, able. Ano ba sa Tagalog po itong able? Amen? Sa Tagalog po yan, di ba? Kaya. Sabi mo sa iyong katabi, kaya mo. Amen. Dito po sa verse 36, 1 Samuel chapter 17, verse 36. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa ito ang Pilistiyong iyon, sapagkat ang nilalait niya'y ang hukbo ng Diyos na buhay. Ano po ba ang insight po dito? Kasi di ba alam naman natin istorya dito na takot na nga po lahat yung mga patihari po eh. Nagpresenta na si David, may willingness eh. Sabi niya, ako po lalaban sa kanya. Ngayon, di ba yung hari, siyempre mandirigma din si Saul eh. Kinuha niya yung kanyang kagamitan. Pinasuot kay David kasi sabi po ni Saul, bata ka pa. Sabi ni Saul kay David, bata ka pa. Ang kalaban mo ay mahusay na mandirigma. Kaya nga talagang takot na takot po ang Israel po noon sa mga Pilisteo kasi meron silang may mandirigma sila, si Gulayat eh. So, sabi po ni Saul, suot po itong kagamitang ito. Nung isuot po kay David, hindi naman fit, hindi po akma. Amen? Sabihin, hindi nababagay sa kanya. Nakakuha po natin. Si David, nasanay siya. Nasanay siya bilang pastor. Hindi niya alam na yung palang kanyang nakaraan. Amen? Amen? Yung nakaraan niya, buhay, yung nakaraan niyang pagsubok, yung pala yung gagamitin ng Diyos para maitumba niya si Gulayat.
Kaya nga sabi po rito, yung karanasan natin kahapon, yan na magdadala ng tagumpay natin ngayon. Amen? So, hindi po ginamit. Siyempre, hindi naman angkop kay... Siyempre, matangkad si Saul, si David di maliit lang, kaya hindi siya makalakad eh, nang ipasuot yung kagamitan niya eh. Pero si David, sabi niya, nagpaliwanag siya kay Saul. Sabi niya kay Saul, ako po ay tagapag-alaga ng tupa ng aking ama. Kapag po ang tupa ay sinisila ng oso at leon, pinapatay ko sila. Yung kanilang bunganga ay aking binubuka at talagang dinudurog po ni David. Amen? Sabi ni David, marami na po akong napatay na oso at leon. At yang si Goliath na yan, ganun din ang gagawin ko sa kanya. Kaya nakita niyo ang declaration, able. Kaya ko din patumbahin yan. Amen? Diba? Faith din ito eh. Kasi po, sa panahon ito, pag hindi po tayo humakbang, mananatili tayo doon sa ating alaga. Diba? Kaya nga buhay pa tayo, magiging instrumento tayo. Magiging instrumento tayo ng katwiran. Amen? Yung nakalipas na laban natin sa buhay, marami na po tayong pinagdaanan. No? Marahil noon, tatanong ka sa Diyos. Marahil ay minsan, nagtatampo ka sa Diyos. Bakit mo naranasan yon? Amen? Pero yung natatamo mo ngayong pagpapala at biyaya, ay bunga yan ng nakaraang laban mo sa buhay. Nakuha po ba natin? Kaya huwag mong mamalitin yung pinagdadaanan mo ngayon. May nakatago pong kayamanan dyan. Hello? Sabi po ni David, itutulad ko yan sa ginawa ko sa mga oso at leon. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, walang nasasayang na karanasan. Amen? Alam niyo po, nung ako'y bago pang mananampalataya, takot din po ako na mag-share. At naalala ko po noon sa Batangas, may udyok po sa akin ng Banal na Espiritu. Nasiran yung tao. Kasi nung first encounter ko po sa Lord, in love talaga ako kay Lord. Wala po akong ginagawa nung mag-pray. Minsan kayat na yung uhog ko. Gusto ko nakababad sa prayer. Tapos yung compassion, nagkaroon ako ng habag sa mga tao. Kaya nung time po na yon, merong inuudyokan ako ng Banal na Espiritu na siran yung isang taong yun. Kasi po isa. Kaya lamang po yung tao po ngayon ay may impluwensyang tao. Tapos ang mabigat po nito, may utang na loob pa ako. Kasi siya po yung nagpasok sa akin sa trabaho. Para bang may pangalan siyang tao na hindi ko pwedeng siran. Amen? Pero malakas po ang udyok po ng Banal na Espiritu. Nakailan po ako punta sa kanya, 3, ganyan, 4. Tuwing magsasalita ako na hindi ko masabi. Amen? Hindi ko po masabi yung gusto kong sabihin. Pero pag uuwi po ako sa bahay, lungkot na lungkot po ako. Nakahiga po ako sa kama. Para bang nag-i-grave po yung Holy Spirit. Kasi alam mo, inuutusan ka ng Diyos. Naranasan niyo po ba yun? Yung minsan may conviction sa inyo, hindi kayo makatulog sa gabi. Parang maliwanag at malinaw yung sinasabi sa iyo ng Banal na Espiritu. At eksakto yung mga word na ibinigay din sa iyo. Ngayon, sabi ko, nag-pray ako, Lord, talagang ano man ang mangyari, sasabihin ko na. Pagdating ko doon, natatalo ako. Bago pa po ako noon. So, umuwi ako, talagang
lungkot na lungkot ako, nangusap po rin sa akin ng Banal na Espiritu. Sabi po sa akin ng Banal na Espiritu, sulatan mo na lang. Amen? Di pa po uso noon ng cellphone eh. 1990s po noon. Sulatan mo na lang. Talaga po sa totoo noon, gumagawa po ako ng sulat. Sabi ko, alam niyo po ba, kaya po ako pumupunta dyan, ay gusto ko po i-share sa inyo ang salita ng Diyos. Mahal po kayo ng Diyos. Dalawa yata yellow paper po yun. Alam niyo po, habang sinusulat ko, pumapatak yung luha ko. So, nakita ko po yung pag-uutos po ng Diyos na kailangan gawin mo. Nihulog ko po sa post office yun. Ang pagitan po ng bahay namin, 3 lang. Parang dito lang, kay Ate Bel, kay Boy, kay paring Dondon, kay Ate Bel. Talaga nihulog ko po sa post office yun. Masabi ko lang. At parang may tinik sa dibdib ko na natanggal. Dahil nagawa ko po yung pinapagawa ng Diyos. At alam niyo po yung tao yun, patay na siya ngayon. May influence ang tao yun. Ako po yung nag-abroad. At nung ako po yung nasa abroad, siya po yung nagkasakit. At tinatawagan ko po siya sa cellphone. Alam niyo po, na lagi ko sinasabi sa kanya, matapos kong masulatan, nung ako'y mag-abroad na, natatawagan ko sa cellphone. Sabi ko, basta manalig lang kayo sa Panginoon. Yun po lagi ang sinasabi ko sa kanya. At yun ay, bago namatay talaga tumanggap po sa Panginoon. Nakita ko. Napanaginipan ko nga po yun eh. Nakaluhod sa harap ng kanyang asawa. Nakaluhod. Sabi ko, Lord, anong ibig sabihin nung nakaluhod siya sa kanyang asawa? Nagsisisi ka. Amen. Pinakita ng Diyos sa akin na naligtas yung kanyang kaluluwa. Kaya po, ito yung mga personal kong karanasan na huwag tayong matakot. Gawin natin yung pinapagawa po ng Diyos. Maging sensitive po tayo sa galaw po ng banal na Espiritu. Sa Saudi nga, sa totoo po, nung nag-abroad po ako, bali 12 years po ako sa Saudi Arabia. Dahil sa na-encounter natin ng Panginoon, kahit noon special number lang po, special number lang. Kasi puro kami lalaki po doon. Nagpapastig pa ako noon. Sabi po mag-special number ka lang, papastig ka pa, kakanta ka lang. Amen? Dahil nga sa nag-aalab, yung paglilingkod po natin sa Diyos. Gusto natin maging pagpapala sa ating kapwa. At alam niyo po, papasalamat tayo ngayon dahil siyempre yung pag-ikot po natin ngayon sa Pampanga, sinasamantala ko po yun ng pag-iibanghilyo. Nagpapasalamat tayo, napakabait po na may-ari ng Danway Processing Corporation. Siya po yung Good Samaritan, pamilya po ni Engineer Bailon. At nagagamit tayo ng Diyos para makapag-ibanghelyo. Kahit 2 minuto, 3 minuto. Kahit paulit-ulit ang sinasabi ko sa kanila. Pero iba-ibang tao. Iba-iba pong tao. Iba-ibang barangay. Kaya po, lagi ko sinasabi na mahal sila ng Diyos. Kaya may Pasko, sinilang ang tagapagligtas. Amen? Para akuin yung ating kasalanan. So doon nakakapag-ibanghelyo ka, pinapatanggap ko po sa Panginoon. So sinyo, pag sumunod ka sa Diyos, papadala ang Diyos ng mga destiny helper, mga men of influence. Amen? Mahirap po mag-ipon ng tao, pero pag may ibibigay na ayuda, takbuhan ng mga tao, siksikan. Pero bago matanggap nila ang ayuda, kailangan makarinig muna sila ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan mo nang marinig nila ang tungkol sa kaligtasan. Alam niyo po, hindi lang ko po ngayong ginagawa nung bago po ako. Sumasakay din po ako ng bus noon. Ito po yung personal na karanasan. Umaga, nagpe-pray na po ako noon. Kasi talagang pag-aalabi ng Diyos yung puso mo eh. Gusto niya iligtas sa mga tao eh. Mananalangin po ako kahit sa minsan may dala akong sako, kahit sa tubuhan, nagpe-pray ako. Para lamang po may panalangin ko yung gagawin ko pag-ibanghelyo. Sabi ko, Lord, ngayong araw na ito, sasakay po ako ng bus. Gusto ko pong mangaral po na inyong salita.
Ay ngayon po, ugnayan ko po sa Lord yon. Pray muna ako madaling araw. Pero tandaan niyo po, bumabayad po ako sa bus. Nag-iibanghelyo po ako sa bus, nagbabayad muna po ako sa konduktor. Amen? Hindi po ako nangihingi po doon. Ano, nangangaral lang ako, nagpapatanggap po ako sa bus. Nangyari po yan, 1990s. Babayad muna ako sa konduktor, tapos mangangaral ako, pero hindi po ako nangihingi doon sa mga tao. Basta ang sinesirkulaan sa kanila ay yung pong gospel. Kasi yun ang udyok sa akin ng Banal na Espiritu eh. Eh minsan po, hindi po alam nung pastor akong kasama na may panalangin ako nung umaga. Pagkatapos ng gawain namin, nandun po ako sa may Tanawan, papunta pong Lipa. Sabi ko, Lord, yung unang bus na aircon na daraan, ito po yung aking sasakyan. Magpipreach po ako ng salita mo. Bigla pong bumigat po yung dibdib ko. Hindi ko alam ang ibig sabihin eh. Sunday po noon eh. Biglang bumigat po yung dibdib ko, tapos siyempre sabi ko kay Lord, yung unang bus na aircon, papuntang Lipa, pinara ko po. No, ay punong-puno po yung aircon, tapos punong-puno po yung bus, nagbabaan sa Tanawan. Di sumakay po ako. Ngayon po ay yung aircon na bus, malakas po yung stereo. Tapos ay yung mga tao, may natutulog. Basta kung ano nang gawin, may naka-walkman. So ngayon, nagbayad muna po ako. Pagkatapos ko po magbayad, sabi ko po doon sa driver, Sir, pwede po ba makapangaral ng salita po ng Diyos, yung pag-ibig po ng Diyos? Eh, sabi po nung driver, kakamot-kamot sa ulo. Sabi sa akin, wala ba kayong simbahan? Oh, gaganon po. Tapos nalilisik po yung mata sa akin. Sabi ko, gusto ko lang naman pong i-share po yung salita ng Diyos. Tapos pati ka naman ito, ginagawa niyo negosyo. O, hindi pa ako pumayag kasi yung prayer ko po nung umaga sabi ko, Lord, hindi po ako papayag ngayong araw na ito na hindi po makapangaral ng salita ng Diyos. Sabi ko sa prayer ko, patay kung patay. Ganun po ako mag-pray noon eh. Hindi po ako na-distract. Ang mga tao, tinginan po sa amin. Kasi lakas ang boses po ng driver eh. Pati nga po yung mga tulog, nagising eh. Dahil kami yung na-focus po eh. Nakita ko nga, may nag-aalis pa ng Walkman eh. Nakatingin ka nun eh. Nagising talaga ang mga tao po eh. Sabi ko, i-share ko lang po ang gospel. Alam niyo po, pumayag po yung driver na masama ang loob. Pumayag siya, kaya lang masama ang loob. Ngayon, bukas po yung stereo. Bukas pa yung stereo. Lakas po yung stereo eh. Sabi ko, Sir, pwede ba akong pakipatay na yung stereo? Pinatay din eh. Kaya alam niyo po, ang demonyo, susunod din. Pagka ikaw ay lingkod ng Diyos, nag-pray ka, pati demonyo, susunod. Kahit yung masamang espiritu. Amen? Pinatay din eh. Ngayon, nung nakatayo na po ako, sa bus na, talaga po nung ako'y nakatayo na damandama ko po yung, kaunti pa lang alam ko na sa Bible. Baka John 3:16, bago pa po ako, 1990s noon eh. Wala pa akong hindi pa po ako nakakapag-aral doon sa Bible School. Basta kaunti lang, basta nga lang ko, na-encounter ko si Lord, nabago yung buhay ko. Yun ang patotoo ko noon eh. Nung ako po'y nakatayo na, lahat po ng sinabi ng driver na negatibo, binawi ko po yun. Sabi ko, mga magulang, mga kapatid, tumayo po ako dito dahil mahal po kayo ng Diyos. Nais ko lamang pong ipatotoo ang kabutihan ng Diyos dahil ang Diyos po ay nagpapagaling. Nagliligtas po siya. So, lahat ng sinabi ng driver, binawi ko. Nakuha ko po yung attention po ng mga tao. At damandama ko po para pong may dumampi sa katawan ko, parang lumaki po yung kuwang ko eh. Parang kumapal po yung mga balat ko, hindi ko alam na, basta yung kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. At yung sinasabi ko, sunod-sunod, para pong nakaprograma. Pagkatapos ko po magsalita, meron ng kasunod. At nung pinatanggap ko sila, sabi ko, bago po ako bumaba rito, tanggapin niyo po, hindi ang Panginoon Jesus sa inyong buhay. Hindi ko po kayo kilala. Taga saan man po kayo, ang mahalaga po, tanggapin niyo ang Panginoon Jesus. Bilang Panginoon tagapagligtas. Sumunod po kayo sa akin panalangin. Tapos ay nanalangin kami, pinatanggap po sa Panginoon. Tapos nung mapatanggap ko sila sa Panginoon, nag-announce po ako, sabi ko,
taga-sama po kayo, may radyo po kami rito, DCBR sa Batangas, makinig po kayo. At kung kayo po ay may malalapit na Bible study, may malalapit po mga gawain sa inyong tahanan, dumalo po kayo para po magpatuloy po kayo at lumago po kayo sa Panginoon. Announcement. At lipa na po, nung pagdating po ng lipa, di babaan na po ang tao. Sumabay po ako sa agos ng tao. Pagbaba ko po, alam niyo po, yung paa ko parang hindi po nalapat sa daan. Akala ko nga, ngimay eh. Ginaganon ko po yung paa ko eh. Akala ko, parang bang pakiramdam ko na wala yung paa ko eh. Dahil po sa tindi ng kapayapaan, parang humahakbang akong ganyan, parang hindi nalapat po sa daan yung paa ko. Dahil po parang yung burden sa puso ko, yung tinik sa dibdib, nakapag-share ako, ang gaan ng pakiramdam. Ngayon, nung pabalik na po ako, kasi yun ang ministry ko noon sa bus eh. Pabalik na po ako, nagbantay po ako. Habang ako po ay nagbabantay po ng bus pa uwi, tinanong ko si Lord. Sabi ko, Lord, bakit niyo po pinahintulutan yung driver na malakas ang boses, parang napahiya ako doon. Ay, binigay sa akin ni Lord yung Roma 8:28. Sabi sa akin ng Panginoon ng usap. Diba sabi sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay gumagawang nagkakalakip-lakip para sa lahat ng umiibig sa Kanya. Sabi sa akin ni Lord, nangungusap po yung Banal na Espiritu eh. Pinahintulutan ko na ang driver ay mag-ingay. Pagalitan ka ng driver upang ang mga tulog ay magising. At makuha mo ang atensyon ng tao. Kasi kung hindi po nangyari, hindi ko makukuha atensyon ng tao eh. Ngayon, nung nakita nila para may shooting, ang mga tao nakapokus sa amin. Sabay naman po akong nangaral, mahal po kayo ng Diyos. Kaya alam niyo po, sa buhay natin ano man nangyari, tandaan niyo, Roma 8:28. Ang lahat po ng bagay ay gumagawang nagkakalakip-lakip, nagkakatagni-tagni sa lahat ng umiibig sa Kanya. Yung mga naranasan natin mula pagkabata, kagaya po ni David, tandaan niyo po, hindi pala nawala ng kabuluhan yung pagpatay niya sa oso. Pagpatay niya sa leon. Kasi dati ang tinutumba niya, leon, oso. Darating pala sa punto na itutumba niya ay si Goliath. Kaya po yung karanasan mo kahapon, yan ang magdadala ng tagumpay natin ngayon. Sa pumpalakpak sa Panginoon. Amen? So, letter W. Ano po yung W? Willing. Yung pong A, able. Ano yung huli? R. So, si David po, ang katangian po ni David ay hindi lang willing, hindi lang able, ready. Number 3. Amen? Sabi po rito dito po sa number 3, di ba? 1 Samuel chapter 17, verse 45. Sabi po diyan, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok. Ngunit, lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Amen? Ano ba mapapasin nyo dito kay David? Si David po ay handa. Amen? Actually, yung tirador po niya, lagi niya pong dala. Amen? Nakuha niyo po ba? Di ba nung hindi nag-akma yung sandata na ibinigay ni Saul? Pagkagaling niya kay Saul, namulot agad siya ng makikinis na bato. Kasi yung sling niya, yung tirador niya, dala-dala niya palagi. Dala-dala po ba natin yung ating armas? Amen? Diba? Mahalaga po na lagi po tayong handa. Kasi, alam niyo po, ang oportunidad sa ating buhay ay hindi po nagsasayang ng oras. Tandaan niyo po. Kapag may oportunidad na ibinibigay sa iyo,
huwag mo nang palampasin po yun. Kasi baka hindi na dumaan yung oportunidad na yun. Amen. Kasi isang beses lang dadaan po yung buhay natin sa mundong ito. Ano ba yung pag sinabing ready? Yung bang yun yung mabilisan eh. Halimbawa, manunugtog ka. O sige, tugtog ka. Kaya mo agad tumugtog. Amen? Hello? Pag sinabi sa yung kumanta, kaya mo agad kumanta. Hello? Kasi prepare ka. Iba po yung handa. Ano mang laban, iba yung naghanda ka. Lahat tayo may laban po sa buhay. Kaya nga, di ba, tayo pag may lakad, minsan madaling araw pa. Alam niyo po, sa totoo, pagka may misyon, ito po naranasan ko, pagka may lakad po ng alas 6, halimbawa, alas 6, magtatagpo-tagpo. Alas 3 pa po, gising na po ako noon. Pe-pray na po ako dito. Nagwa-warfare na po ako. Lord, itong lakad po namin, kayo po maluwalhati. Kinakansila po, mga accidents, ako na. Labas, laaya sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan sa buhay ko. Wala kang karapatan sa aking pamilya, sa barangay na ito. Nagwa-warfare ka na. Kaya nga yung ready, mayroong advance anointing yan. Mahirap po pagka yung kaorasan ka na, hindi ka preparado. Mahirap po palagi yung nagmamadali ka. Kung hindi po dala ni David yung tirador, ang maganda po doon, hindi niya inaalis sa kanyang katawan yung tirador. Yan po natutunan ko sa paglilingkod sa Diyos. May assignment ka, nakapokus ka doon. Advance ka. Kaya nga, prepare ka eh. Ibang isang taong naghanda palagi sa laban. Kasi ang kaaway po, nagpaplano din sa atin. Umaga pa lang, nawasak mo na siya. Si Jesus, madaling araw pa lang, bumabango na yan. Bago siya humarap sa mga tao, una muna niyang hinaharap ang Diyos. Bago siya magpagaling, bago siya mangaral, bago siya magpakain, Diyos muna, una niyang hinaharap bago siya humarap sa mundo. Si David, ganun din po. Bago siya humarap sa leon, sa oso, kay Goliath, Diyos muna. Marami pong karanasan si David. Although di ba, naitumban niya po si Goliath. Amen. Kasi, tusin mo po, pinapersecute siya ni Goliath. Ang sabi po sa kanya ni Goliath kasi ina-underestimate ni Goliath si David. Kasi mandirigma nga siya eh. Doon kinuha yung salitang underdog eh. Yung ini-small niya si David. Anong palagay mo sa akin, aso? May dala kang patpat. Sabi po ni Goliath, halika, papatukan kita sa ibon. Pero ang sabi po ni David, ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok. Ngunit nalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Kaya naman tayo nananalo eh. Dahil ang Diyos ang kasama po natin ang Diyos. Kaya nanalo po si David doon. Di ba? Kinuha niya po yung tirador, pinaikot niya gano'n. Habang palapit po si Goliath. Tuusin niyo, sa noo tinamaan. Amen? Alam niyo po ba, galaw po ng Diyos yun. Pataob pong dumapa si Goliath. Sabi po ng mga theologian, pag pinag-uusapan po yan, nung daw pong ginagano po ni David yung tirador, tinamaan sa noo. Kaya daw po pataob, bumagsak si Goliath. Tinadyakan daw po ng Diyos sa likod. Pak! Amen? Kasama nga niya ang Diyos eh. Kaya sabi ni David, ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok, ngunit nalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Tinadyakan po ng Diyos, o di pataob. Kinuha ni David yung tabak, pinugot niya po yung ulo. Amen?
So, alam niyo po si David, di nangyari na po yon. Nagtagumpay siya. At marami pang pangyayari. Kaya nga mula pagkabata hanggang sa tumanda si David, puro bakbakan eh. Puro laban eh. Madugo din yung panahon ni David eh. At iba minsan ay, ito po ang sekreto ni David eh. Minsan yung wala sila, kasama niya yung 600 niyang tauhan, nasalisihan sila ng mga Amalekita dahil wala po sila sa lugar na yon. Sa 1 Samuel chapter 30, binihag ang kanilang asawa, anak, tapos sinunog po yung lugar nila. Tapos si David po ay pinapersecute ng mga tauhan niya. Sabi niya, kung hindi sa iyo, ay, nadidito pa ang aming mga mahal sa buhay. O nag-iisa na lang po doon si David. Ang ginawa po ni David, 1 Samuel chapter 3, verse 6, nanalangin po siya. Sabi niya kay Lord, Lord, kung hahabulin po ba namin ang mga Amalekita, mababawi po ba namin ang aming mga pamilya? O sabi po ni David, nandiyan Diyos kay David, habulin niyo, mababawi. Amen. Nung pinanghihinaan na ng loob si David, dahil pressure na po siya. Tusin niyo, wala na po siyang kakampi. Pati tauhan niya, gusto na siyang batuhin. Siyempre, yung mawala yung mahal mo sa buhay, di ba? Masakit yun. Pero ang ginawa ni David, dumulog sa Diyos. Kaya pag nananalangin ka, lumalakas ang loob mo. Sabi mo siyang katabi, pag nananalangin ka, lumalakas ang loob mo. Ginawa ni David po yun eh. At nung sinabi na ng Diyos, nakarinig na siya. Kaya pag nananalangin ka, makakarinig ka sa Diyos, sa instruction. Kala mo ang hirap. Pero pag nag-pray ka, bibigyan ka ng maliwanag na instruction na dapat mong gawin. Isa kasi ang tao, gawa ng gawa eh. Para si Marta, abalang-abala sa maraming bagay. Si Maria, umupo lang, nakinig lang si Maria. Sabi ng Panginoon Jesus, pinili ni Maria kung ano mahalaga. Umupo lang siya, nakinig. Kasi pag narinig mo instruction ng Diyos, di ka na mahihirapan. So, tandaan niyo po, si David naman hindi perfect. Naging hari siya, natumba niya si Goliath. Pero si David, may sinabihan po ng Diyos na the man after God's own heart. Ang lalaki na malapit sa puso ko. Bakit? Si David po may pusong nagsisisi. Si David, alam niyo po ang kahinaan ni David. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, especially sa mga kabataan, sa lahat po narito, sa live stream, sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Alam niyo po, kapag wala tayo sa gera, pag wala tayo sa laban, pag wala po tayong ginagawa, hindi tayo gumagalaw sa ministry ng Diyos, o ano man pinapagawa ng Diyos, nangyari po kay David yan. Si David po ay dapat po nasa labanan. Minsan, dapat siya po ay nasa laban. Hindi siya pumunta. Pinapunta niya mga tauhan niya. Amen? Siyempre, nasa bahay siya wala siyang ginagawa. Nasa bahay lang siya. Nagre-relax siya. Di ba, sabi po ng umakyat siya doon sa itaas ng kanyang palasyo. Dahil siya ay hindi handa, wala sa tamang lugar, di ba nakakita siya ng UFO? Amen? Alam niyo yung istorya ni David. Ano po ba yung UFO? Ito po ay unclothed female object. Nakakita siya ng hubad na babae. At yun ang nagdala sa kanya sa kasalanan. Kasi wala nga po siya sa laban eh. Amen? Wala siyang ginagawa, nagre-relax siya. Doon siya natukso ng kaaway. Amen? Siguro, sa ngayon, napindot sa YouTube, bold movies. So, yun, natangay ka na ng kasalanan. Kaya kami nang re-rape eh. Kaya minsan may bumubukulan dyan eh. Amen? Hello? Hindi po ako galit. Yan po ay realidad. Ang demonyo, tandaan nyo, seryoso, nawasakin tayo. Si David, tuusin nyo po si David, warrior ha, warrior, nasila siya. Hindi siya naging maingat. Kaya nga, lagi natin tinuturo sa church sa ito, pag tagumpay ka kahapon, magbantay ka ngayon. Amen? Kaya kailangan talaga, pagka nagtagumpay ka sa iyong laban, lumuhod ka na agad, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi maaari ngayon, aabangan ka ng kaaway. Amen? Hello?
Ngayon, kaya ito po, isang aral binubulay-bulay ko istorya ni David. Ba ito yung nangyari kay David? Para tayo po mga Kristiyano, ay malaman po natin na ang buhay ay may laban. Kaya nga, win at war. Kailangan handa tayo palagi. Dala po natin ang tirador. Kung si David po ay may tirador, kung si Moises ay may tungkod, kung si Elias ay may balabal, tayo po ay may tuhod. Kasi po, ang tukso, kagaya po ni David, ano nangyari kay David? Diba? Wala siya sa tamang lugar. Nakakita siya ng UFO. Yung pong kasalanan ngayon, naging adultery. Tapos gusto niya masulo yung babae. Pinapatay niya pa yung kanyang asawa ng babae. Naging murder. Tuusin niyo po. Dati, mula sa mata lang, nagsimula lang doon sa napatingin lang. Yung kasalanan po, sabi sa aklat po ng Santiago, ang kasalanan po ay nagmumula lang yan. Natatanghay ka sa pita. At pag lumala yung pita, nagdudulot ito na kasalanan o kamatayang espiritual. Nakuha niyo po ba? Nagkasala siya, nakapangalunya siya, nakapatay siya. Ang Diyos kasi, Diyos na mabuti. Tandaan niyo po ito. Nakikinig po kayo dito sa live stream. Ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya lamang, bawat kasalanan may konsekwensya. Kasi ang Diyos nga, righteous eh. Ihintay pa ba natin magkaroon pa ng consequence? Si David po, namatayan po ng anak. Amen? Hello? Ngayon, ano bang lesson po dito? Pwede na, may tinuro naman ang Diyos sa atin. Pwede ka naman bumabad sa presensya ng Diyos. Pwede ka naman bumabad sa panalangin, sa prayer. Gawin mo. Maiwasan mo lang yung mga bagay na inaakala mo na doon ka nahuhulog, doon ka nabibitag. Tandaan nyo, si Satanas, ang goal niya sa atin, pumatay, magnakaw, mawasak. John 10:10. Si Satanas na parito sa lupa para pumatay, magnakaw, mawasak. Pero si Jesus na parito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasya. Kailangan manalo tayo sa laban. Nangyari po yung kay David para maturuan tayo. Si David, hindi siya perfect, pero siya po ay kinigiliwan ng Diyos. Kaya nga sinabihan siya ng Diyos na the man after God's own heart, ang lalaki na malapit sa puso ng Diyos. Pagkatapos po, nakabawi si David. Nag-ayuno siya, nanalangin siya. Kaya nga yung panalangin niya sa awit 51. Alam niyo po ba kaya nasulat ni David yung awit 51? Naranasan niya yun eh. Ang sabi niya doon, restore unto me the joy of salvation. Kasi feeling niya, nalayo siya sa Diyos. Kasi nga nagkasala siya eh. Feeling niya, layo-layo niya na sa Diyos. Kaya nasulat po yung awit na, create in me a clean heart, O God, di ba? And renew, di ba? My spirit in me. Yung kanya pong, yung panalangin niya, i-restore mo yung joy ng kagalakan sa puso. Kasi naramdam niya yun. Naramdaman po niya yun. Ganun pa man ang nangyari po kay David. Kaya nasulat din niya yung awit 119, verse 11. Ang sabi niya, pagkatapos po ng mga pangyayaring ito sa buhay niya, yung mga pagsubok na ito, sinulat niya yung awit 119, verse 11. Sabi po niya doon, iingatan ko ang iyong salita upang huwag akong magkasala laban sa iyo kailan. Ang banal mong utos ay iingatan ko sa aking puso. Kasi kung wala po ang salita ng Diyos, wala pong pulidong tao kahit po ako. Sinasabi ko kay ma'am, talagang may araw po, nagpapastig ako kay Lord. Talagang sinusupil ko po yung sarili ko. Kasi sabi po ni Pablo, 1 Corinthians 9:27, sinusupil ko ang aking sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ako naman na itakwil. Kaya nga tayo, tagumpay kahapon, tagumpay ngayon. Kailangan, lagi rin tayo nagbabantay. Kasi po, hanggat tayo narito sa lupa, labanan po ngayon. Gagawin ng demonyo ang lahat ng paraan para ilayo tayo sa presensya po ng Diyos. Gagawa siya ng paraan para mailayo ka. Pero kung ikaw ay pinapahalagahan mo yung personal mo relasyon sa Diyos, kasama talaga yung self-deliverance, yung prayer kasi ang gamit niya, self-deliverance, self-discipline, self-empowerment.
Palaksin mo palagi yung sarili mo. Kagaya po ni David. So, si David, nangyari man sa kanya yon, napakaganda pa rin po ng ending ng buhay po niya. Tandaan niyo po, sa 1 Chronica 29 verse 28, ang sabi po doon, si David ay nabuhay ng matagal. 4 yung benepisyo ni David. Siya po'y namatay na mayaman. Pangatlo, siya po'y marangal. Tusin nyo, binigyan pa siya ng Diyos ng karangalan. At ang pumalit sa kanya ay si Solomon. Nakapag-iwan pa siya ng legacy. Kaya naging hari si Solomon dahil sa kay David. Maraming, hindi perfect si David, pero bumawi siya. Sabi mo sa katabi, bumawi ka. Amen. Bumawi siya. Kaya nung ending ng buhay niya, ang ganda. Amen. At ipinagmamalaki pa siya ng Diyos kay Solomon. Sabi niya doon sa 1 King chapter 3 verse 14, kung susunod ka lang sa akin, kung tutularan mo ang ama mo si David, bibigyan kita ng mahabang buhay. Tusin mo, pinagmamalaki siya ng Diyos. Hindi naman siya perfect. Tayo po, nakita ko sa pagsusuri ko, the more na bine-bless tayo ng Diyos, lalo tayo magpakumbaba. Amen? Tayo nabubuhay lang sa Diyos. Maraming tao po puhusgahan ng panahon. Yung mga untouchable people na akala natin naghahari-harian sa mundong ito, sa bansa natin, sa ibang mundo. Puhusgahan sila ng panahon. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis. Gayahin natin si David. Manalo sa laban. Acronym ng war, willing, able, ready. Tayo po'y tumayo. Salamat po, Panginoon, sa oras pong ito, Ama. Salamat po, Ama, dahil mahal mo kami. Hanggang ngayon, nangungusap ka po sa amin. Nakaririnig po kami sa inyo. Minsan lamang po, Ama, dadaan ang buhay sa mundong ito. Alam namin ang daming laban sa mundong ito. Minsan, gusto na po namin sumuko. Pero nagsasalita po kayo sa amin. Huwag kaming hihinto sa pakikipaglaban. Hindi pa kayo tapos sa aming buhay. Kagaya po ni Haring David, hindi naman siya perfect. Pero may puso siya nagbabalik loob sa inyo. May puso siya na nagre-recognize sa inyo. Nag-o-honor po sa inyo. Patawarin niyo po kami kung minsan ginagawa namin dahilan. Yun nangyayari sa mundo. Patawarin niyo po kami kung minsan ginagawa namin dahilan. Yung mga panahon na nagaganap sa mundong ito. Pero maliwanag, ngayong umaga ang inyong salita. Bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon. Miss gusto naming mabuhay. Kagaya po ni David. Lahat ng tao takot na. Pati po yung hari. Maraming tao po natatakot sa aming bansa. Natatakot kung ano ang mangyayari sa kanilang kinabukasan. Kagaya po ni David, dumating sa punto, nag-iisa na lang siya. Kahit yung mga kasamahan niya, hindi siya maintindihan. Pero ang ginawa niya, nanalangin siya sa inyo upang lumakas ang loob niya. Nagtanong siya sa inyo. Salamat po, Diyos, ngayon po umaga. Tulungan niyo po kami. Hindi po kami perfect.
Pero sumusuko kami sa inyo. Sumusuko po kami sa inyo. Hindi namin kayang iligtas ang aming pamilya. Hindi namin kayang iligtas ang aming asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang. Hindi namin kayang iligtas ang aming barangay. Hindi namin kayang iligtas ang aming bansa. Hindi kaya namin iligtas ang aming kapwa. Pero may magagawa po kami ang magtiwala sa inyo. Gamitin nyo kami kung anong meron kami. Kagaya po ni David, wala nang kapag-apag-asa ang bansang Israel. Pero siya ang nagsabi, ako ang lalaban sa kanya. Salamat po sa willingness, spirit, sa buhay po ng bawat siya. Willing po kami, Ama, na bumangon. Willing po kami bumawi. Willing po kami mangarap muli. Willing po kami maglingkod po sa inyo. Willing po kami na magsakripisyo. Willing po kami, Ama, na sumunod sa inyong salita. Hindi pa tapos kayo sa aming buhay, kaya buhay pa po kami. Lord, thank you sa inyong salita. Sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay gumagawang nagkakalakip-lakip. Lahat ng bagay ay gumagawang nagkakatagnay-tagnay. Salamat po, Diyos. Tulungan mo po kami na maingatan po namin ang relasyon namin sa inyong harapan. Alam namin, kagaya ni David, naranasan niya po ang maraming tagumpay. Naranasan niya ang pagtatagumpay sa maraming laban. Pero dumating din yung punto na natokso siya. Pero balik agad din siya sa inyo. Na-realize din niya na kailangan kayo niya. Kaya Lord, tulungan mo kami na kuminsan sa aming pagtatagumpay, kuminsan kami nagtatagumpay, lalo kami maging mababa. Kuminsan marami kaming na-achieve, marami kaming nakaka-accomplish sa mundo ito. Lagi pa rin kaming maging mababa. Sumusuko sa inyo. Dahil kayo lamang ang aming pag-asa, O Diyos. Salamat po, Diyos, ngayong umaga. Lord, palaksin niyo po ang mga nanghihina. Minsan lamang po, Ama, dadaan ang aming buhay sa mundong ito. Tulungan mo po kami na maging pagpapala sa aming pamilya. Maging pagpapala sa mga tao. Maging pagpapala sa aming bansa. Naghahanap po kayo, Ama, ng mga tao na tatayo. Walang matatalong demonyo kung walang lalabang Kristiyano. Walang matatalo kalaban kung walang lalabang Kristiyano. Lalaban po kami, Ama, sa buhay. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Lord, pagalingin niyo mga may sakit. Sila po, Ama, mga nanghihina, mga nasa ospital, may karamdaman. Hipuin niyo po sila ngayon po umaga, Ama. Sila po mga natatakot, nawawala ng pag-asa. Palaksin niyo po sila ngayong umaga. Ang nagtitiwala po sa inyo, nagpapanibagong sigla. Ang lakas po namin ay matutulad sa walang pagod ng pakpak ng agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad po kami ng lalakad, hindi po kami makihina. Lord, nagpapahinga kami sa inyong presensya ngayong umaga. Salamat po, Diyos, sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong presensya. Thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat po sa mga pagsubok, O Diyos, na naranasan namin. Salamat, O Diyos, sa opportunity na nabubuhay kami sa inyo. Salamat po sa mga trabahong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po, Ama. May tahanan po kami. Salamat po, Ama. May mga sasakyan po kami. Salamat po, Ama. Wala po kami sa pag-abutan.
Salamat po, Ama. May mga opportunity pang nag-iintay po sa amin. Salamat po, Ama. Wala pong nasayang na karanasan, kaya buhay pa po kami. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo po sa aming buhay ngayon pong umaga. Thank you po. At alam ko po na bawat nakikinig ngayong umaga sa lugar na ito, sa live stream sa Basang Pilipinas, sa ibang bansa, kaya po naming itawid ang aming mga pamilya. Kami ang lalaban. Kami ang magtatanggol sa aming pamilya. Kami ang magtatanggol sa aming mga kaibigan, kamag-anak. Kami po ang magtatanggol sa aming barangay, sa aming bayan, sa aming bansa. Habang may buhay po kami, lalaban po kami. Gagawin namin ang mabuti. Salamat po, Diyos. Salamat din po sa mga tao na pinapadala nyo sa amin. Salamat po sa mga Destiny Helper. Salamat po sa mga Kingdom Helper. Salamat po sa mga Divine Connector. Mga nagme-mentor po sa amin. Lord, thank you. Sa aming mga pastor, thank you po. Thank you po sa mga nagtuturo po sa amin. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat po sa mga men of influence na pinapadala nyo sa amin. Mga burden bearer na nakikinig sa aming mga pangailangan. Nakikinig sa aming karaingan. Salamat sa mga burden bearer sa iglesyang ito. Sa mga tao na nakikidama ng aming kalagayan sa buhay. Thank you po sa umaga pong ito. Salamat po, Diyos. Kami po'y nagpapakumbaba. We surrender our will. Suko na po kami sa inyo. Nasa inyo lamang po ang buhay. Sinusuko namin sa inyo mga burden. Alam niyo po, Ama, yung mga pangangailangan namin. Yung mga plano po namin. Yung mga pangarap po namin. Alam na alam mo ito. Ikaw po ang nakakaalam ng katayuan namin sa inyong harapan. Kung may magulang man na nakikinig ngayon pong umaga, alam ng Diyos yung plano nyo sa inyong mga anak, sa inyong asawa, sa inyong pamilya. Dinirinig ng Diyos yung panalangin. Kung ikaw man ay kabataan, yung plano mo, pangarap mo sa iyong pag-aaral, trabaho, narinig ng Diyos yan. Ang Diyos po ang nakakaalam ng mga plano sa ating buhay. Mga planong hindi natin ikasasama, kundi sa ikabubuti, upang dulutan tayo ng punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. Thank you, Lord. Tuloy-tuloy nating awitin yung mahal kita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Kung kayo po ay ngayon lang nakarinig ng ganitong pangangaral, nasa tahanan ka man, o nasa ibang bansa ka man, mahal ka ni Jesus. Malapit na ang Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko, pagmamahal ng Diyos sa atin, sinilang ang tagapagligtas upang tayo tubusin sa kasalanan at magkaroon tayo ng pag-asa. Sabi niya sa kanyang salita sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo. Kayong lahat ng nabibigatang lubha sa inyong pasanin, kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ngayong umaga, magulang ka man, kabataan ka man, nakakonekta sa website na ito, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Sinilang ka, namatay ka at muling nabuhay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aking kasalanan. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, thank you po sa lahat ng tumanggap po ngayong umaga. Ang pangalan ng bawat isa ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dalangin ko po, ngayon po kasi, Ama, ay Setyembre. Darating po yung Oktubre. Darating po ang Nobyembre. Darating po ang Disyembre. Samahan niyo pa po kami sa nalalabing buwan ng taong ito. Lord, yung mga panalangin ng bawat isa,
Ito man po sa trabaho. Marami pong magkakatrabaho ngayong taong ito. May mga matatanggap sa trabaho sa taong ito. May makapag-abroad sa taong ito. May uuwi din galing abroad. Marami pa nag-iintay na opportunity sa atin. Lumabang ka lang sa buhay. Kagaya ni David. Huwag kang hihinto. Huwag kang hihintong mangarap. Huwag kang hihinto na mag-aral. Huwag kang maghihinto sa ministry. Huwag kang hihinto sa iyong trabaho. Pagpatuloy mo yan, nalulugod ang Diyos. Ama, salamat po. Hindi lamang po kami naririto, maging aming bansa. Ang dami po, Ama, na issue. Ang daming usapin sa aming bansa. Hindi po namin alam kung sino ang totoo. Pero, ang sabi po na inyong salita sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4. Panalangin namin ang lahat ng tao. Panalangin namin ang mga hari at namumuno. Gusto mo pong maligtas ang lahat ng tao. Kung paano nyo iniligtas si Zacchaeus, kung paano nyo iniligtas si Cornelio. Gayon din po, anuman ang kalagayan ng aming bansa, lalo na po yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. O Diyos, mula sa aming presidente, pangalawang presidente, sa mga senador, congressman, mga governor, mga mayor, mga barangay captain, barangay official, mga guro, mga sundalo, mga doktor, nurse, mga frontliner. Salamat po, mga magsasaka, mga mangingisda, mga negosyante, o Diyos, mga OFW, mga seaman, ano mga resources ng bawat pamilyang Pilipino. Tulungan niyo po ang bawat isa, o Diyos. Salamat po, iligtas din niyo po ang kanilang kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Salamat po, bigyan niyo po ng lakas ang bawat isa na nanggagaling po sa inyo. Sa tulong mo, o Diyos, may tatawid po ng bawat isa ang pamilya po ng bawat isa. May tatawid po namin ang aming bansa, ang aming bayan, ang aming lalawigan. O Diyos, dalangin ko po, Ama, mag-rise up po kayo ng maraming mabuting Samaritano sa bansang Pilipinas. Mag-rise up kayo ng maraming good Samaritano, O Diyos, na tutulong, magmamalasakit sa pamilyang Pilipino, sa sangay man ito ng private sector at government sector. Tatawag po kayo na tutulong sa bawat Pilipino. Tatawag din po kayo ng mga divine connector. Ang buong body of Christ, I declare na ngayong umaga, nagtatagumpay po yung gawain po nila. O Diyos, gagamitin niyo po ang body of Christ na ilapit ang lahat ng Pilipino kay Kristo at ang mga ibang lahi in the name of Jesus, at nagtatagumpay ang gawain ng bawat mga anak mo sa araw na ito. Salamat po, O Diyos. Maipahayag po ang inyong salita sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, O Diyos. Lord, thank you po sa inyong pag-ibig at pagmamahal. Pagtanggol din niyo po mga kabataan sa aming bansa, yung mga anak ng bawat magulang sa aming bansa, yung mga nag-aaral, magtatapos po sila ng pag-aaral mula mababang kalagayan hanggang kolehiyo. Mga kabataan, susunod po sa inyong kalooban, pupunta sa tamang lugar. Kapangyarihan na Banal na Espiritu ang mag-ground sa kanila. O Diyos, mag-iingat sa kanila. O Diyos, salamat po, O Diyos. Suko po kami sa inyo, aming Amang nasa langit. Salamat po ngayong umaga. At nagdideklara din po kami, Ama, sa nalalapit na eleksyon, magre-resa po kayo ng mga righteous leader. Righteousness exalt the nation, O Diyos. Yan po lamang hiling namin sa inyo. Kung hindi nyo po babaguhin yung mga namumuno sa gobyerno na hindi mabuti, aalsin nyo sila sa posisyon. Uhusgahan sila ng panahon. Dahil kay Diyos na makapangyarihang naglalagay at nag-aalis, O Diyos. Salamat po, Ama. Yan po yung aming panalangin. At yung anointing ni Joseph ang ilagay nyo sa mga government official na kayang i-preserve ang pamilya, kayang i-preserve ang bansa dahil nandoon po ang patnubay mo. Anointing of Nehemiah sa mga leader sa aming bansa na kayang buuin yung nawasak na wall. O Diyos, ipagtanggol ang bayan.
na may malasakit sa puso, kayang ipagtanggol ng mga kabataan ang kinabukasan ng aming bansa. Salamat po ngayon pong umaga, Ama. I-bless niyo po, Ama, ang bawat isa at salamat po ngayong umaga. Pinagaling niyo ang mga may sakit, yung mga namatayan ng mahal sa buhay, nandun po ang pag-comfort niyo. Yung po ang mga nasa bilangguan, tanggapin nila si Kristo, lalakas sila, sisigla. Yung mga naapektuhan ng bagyo, sila po ay makakabawi, makakabangon, at magpapadala kayo ng mga destiny helper na tutulong po sa kanila. Salamat po Diyos sa umaga pong ito. Yung mga partner po na iglesyang ito, ang Danway Processing Corporation, dinadalangin po namin sa panguna po ni Engineer Bailon, pagpalain niyo po ito, kanyang asawa at mga anak, kanyang empleyado. Patuloy pa pong maraming matulungan sa lalawigan ng Pampanga, maging sa bansang Pilipinas. Salamat po na sila magiging halimbawa sa pagtulong, lalo na po sa panahong ito ng pandemya. Salamat din po Diyos na sa inyong biyaya kami po ay nakasamba ngayong pong umaga. Kami po ay nagtagumpay. Pagpalain niyo po ang mga lugar na kinaroroonan namin. O Diyos, yung mga barangay official po rito sa aming barangay, sa pamumuno ng aming Kapitan Ricky, mga counselor, mga kabataan, mga senior, lahat ng mga government official dito, pagpalain nyo. Mga barangay tanod, pagpalain nyo. Maging sa mga barangay na kinaroroonan namin, pagpalain nyo po, Ama. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo, napakadakila mo. At ngayong umaga ay nagdideklara kami, hindi lamang kami ngayon magtatagumpay ang buong taong ito. Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, matatapos kami na nandoon na panalo kami, tagumpay po kami sa buhay. Haharap po kami sa 2022, nandoon pa rin ang pag-asa at pananampalataya. Maraming salamat po at ang mga kabuhayan ng bawat siya ay i-bless nyo. Kagaya po ng panalangin ni Jabez, pagpapalain nyo kami. Papalawakin nyo po kami mga territory at ililigtas kami palagi. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.